Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na siya with evidence. Naku po, eto na. Bakbakan sa pagiging Speaker of the House. Martin Romualdez, papatalsikin na ni Lisa Marcos. Congressman Toby Tiangco, the next Speaker of the House. Naku, ang daming binulgar ni Congressman Toby Tiangco sa kung ano ang nangyari, bakit natalo ang alyansa, ano ang rason at sino ang may malaking rason ang nagpagbigay ng impact para matalo ang alyansa. Let's face the reality, natalo talaga ang alyansa. Ilan lang ba ang pumasok? Konti lang. Tapos confident si Marcos na mananalo sila. Hinimay-himay ni Congressman Toby Tiangco ang mga rason kung bakit natalo ang alyansa lalo na sa Mindanao, mga kabibig. At ngayon, ito, bakbakan na sa pagiging Speaker of the House. Napraning na daw si Martin Romualdez di umano kasi last November 2024 pala, may mga ano ba, story na papalitan si Martin Romualdez. Kaya napraning siya. Oh, mga kabibig. Ito, 4 bakbakan sa Speaker ng Kamara. Ito na. 3 pangalan ang posibleng lumalaban kay Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang Speaker ng Kamara de Representantes sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Ayon sa report ng political.com.ph, lumutang ang pangalan ni Bacolod City Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Tiangco at Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba sa posibleng makalaban ni Romualdez sa speakership. Ang bilyonaryong si Benitez ay babalik sa Kamara matapos magsilbing alkalde ng Bacolod. Sinasabi siya ang minamanok ni First Lady Lisa Araneta Marcos, isang kaganapan na senyales upang ng pagbabago ng alyansa sa inner circle ng First Family. Si Tiangco na matagal ng political ally ni Pangulong Marcos ay bukas naman sa ideya na maging speaker pero mas gusto ang less messy na transasyon. Ang isa pang cousin ni Pangulo na si Barba ay lumutang din ang pangalan bilang potensyal na kandidato sa pagka-speaker sa hanay ng Marcos Bloc. Binanggit din ng report na sinisimulan ng kausapin ni Romualdez ang mga bagong halal na kongresista para tumukod sa muli niyang pagtakbong speaker ng Kamara. Marami ang naniniwala na siya pa rin ang maging leader ng Kamara sa pagbukas ng sesyon sa Hulyo. Pero ang balita-balita gusto nang patalsikin ni First Lady Lisa Marcos si Romualdez, mga kabibig. Nako po, para sa kadagdagang tawag dito, news about that, ito ang isang video na kung saan in-interview si Congressman Toby Tiangco at natanong tungkol sa speakership niya sa Kongreso. Ito na kabibig, makinig tayo sa mga binulgar ni Congressman. Congressman, nabanggit niyo na rin lang yung leadership eh. Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker actually. Ano po yung ano na po nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? I think that's where all the problems started, no? Early November, nung nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nito, no? There was one... nagkagulo-gulo pala sa budget. Congressman Toby Tiangco, binulgar mo na talaga, ha? Noong pilit nilang tinatakban na okay lang yung GAA, okay lang yung BICAM, pero ngayon, may maraming binulgar si Congressman Toby Tiangco. Naku po, sabi ng iba, para masalba si BBM, kailangang ilabas ni Toby Tiangco ang lahat ng kanyang malaman. At lahat ng ito ay pointing Romualdez para masira ang pangalan ni Romualdez na kasira-sira naman talaga. At sirang-sira naman talaga. Time, Yes. Okay. Okay. Romualdez, sinabi ko sa kanya at that time,
Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin, no? And he had so many theories, no? Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba doon, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? And then, It means na praning si Martin. Kinausap niya si Toby Tiangco pala. Napraning si Martin, mga kabibig. Akala ni Martin na kinakausap na ni Toby Tiangco ang mga kongresista para palitan ang Speaker of the House noong November 2024. Napraning. nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Ooh. So, kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. So, paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So, nagkaroon pala ng meeting itong mga ibang congressman sinabi ni Toby Tiangco na nakilala ni Congressman Toby Tiangco yung ibang mga ka-member or mga kagrupo ni Martin sa bahay ni Martin. So it means meron talagang mga secret meetings lahat sila. Okay. Ako naman, I'm very transparent. Kung sinasabi ko noon na at that time, in November, walang kumakausap sa akin. Ngayon, sasabihin ko naman, may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Naman sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? I mean, I don't fight, I have to tell everyone, I don't fight my battles patalikod. I always fight frontally. You've known me. In the aftermath, Sino kaya ang lumalaban patalikod? Naku, may parinig talaga si Congressman Toby Tiangco, 'di ba? Kasi sasabi ni Congressman Toby Tiangco, ako naman hindi ako lumalaban patalikod. Harap-harapan akong lumalaban. Hala. all this congressman, now that ito nga, the elections are over, Alyansa did not. I'm saying I will do everything to protect the president because the accusations against him are so unfair, di ba? Ibig sabihin, the budget, political... There you go. Galing na sa bibig ni Toby Tiangco na pinoprotektahan niya si Pangulong Bongbong Marcos. So, lumabas siya ngayon, nagsalita siya ngayon to protect the president. At ang pinupuntirya nila ngayon ay si Martin Romualdez. That's my point of view. Di ba? Capital niya yung naapektuhan doon. For something, in the first place, ayaw niya. Yeah. Sa ilang beses na-postpone yung signing ng budget. Di ba? Hanggang naubusan lang ng oras, hindi nahanap lahat ng items, may konting na veto, pero hinabol pa rin sa huli. Ngayon, naka-hold. For the record, naka-hold. Congressman, linawin ko lang ha. Na-hold ang budget. Congressman, linawin ko lang, you said the people, nung November, walang kumakausap sa inyo, kahit may mga chismis na meron nga, pero ngayon, may mga lumalapit na sa inyo about the speakership. You are being asked kasi sa Senate, meron na rin ito na, so sinasabi niyo yun ha? I'm being asked. To be the speaker by some congressmen. They're saying that if I will run ng meeting, show of support, yung iba tumatawag sa akin, pumunta kami doon. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo doon. Kasi hindi man ako nagdedeklara, mapag-iinitan kayo. Okay? Congressman, may nagpatawag ng meeting kanina? May meeting kay Speaker doon sa Shangri-La. Show of support. Kanina? Okay, For the speaker. For the speaker. For the speaker. Tumatawag, what will we do? Will we go? We want to be on your side. Sabi ko, nako, hindi pa ako nagdedeklara. Pumunta kayo doon, baka kayo naman mapag-initan. No? Nagpatawag na pala ng meeting si Martin to secure his speakership. Nako. Ako naman kayong madam. Diba? Tsaka sabi ko, I'm not actively seeking for it, but I just want to help the president. Diba? Loyalty check pala sa Shangri-La. Martin Romualdez, binuko, grabe. Parang nakikita na natin, nag-away-awayan na sila. Binulgaran ni Toby Tiangco lahat ng nalalaman niya. And it's all going to Martin Romualdez. Lahat ng ito, pinupuntirya si Martin Romualdez. So ngayon, I don't know kung sinisiraan
or binulgar na ang lahat ng mga sikreto at baho ni Martin Romualdez to protect the president. Which is tama lang naman ang ginawa ni Toby Chanco. Kasi ang presidente, sinasabi niya, sometimes masashock na lang sa mga pangyayari na ganito, ganyan. Ang nag-control pala si Martin. 'Di ba? Sabi nga ni Amy Marcos, ang gobyerno ngayon is controlled by Romualdez and Araneta, hindi Marcos. So, yung sinabi ni Amy Marcos na ang gobyerno ay controlled by Romualdez and Araneta, itong sinasabi ni Toby Tiangco is another ebidensya na totoo at hindi nagsisinungaling si Senator Amy Marcos. Okay. So, ito naman sinasabi ko sa kanila. No? At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapag-iinitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Pero Congressman, it's significant that they are asking you. Di ba? Significant talaga. Na kung pupunta ba sila doon, pipirma ba sila doon, it's significant that they are asking you. Hindi naman sila nagsasabing pipirma ba sila. Sinasabi nila anong gagawin. Ako na nagsasabi. O, yun na nga. Yung iba, di ba? sinasabi nila, yung iba nga sinasabi niya na ayaw namin pumirma. Sabi ko, huwag na huwag niyong gagawin niya. Ayoko madamay kayo doon sa akin, di ba? Kasi hindi naman style ko ng politics yung ganyan. Kung ako yung pag-iinitan, di ako yung pag-iinitan, di ba? Bakit naman kayo madadamay? So your advice to the congressman about that meeting with the speaker is prudent naman eh. I mean, sige, para walang sisiyan at walang sumabit. Pero sir, and you also said you're not actively seeking the speakership. Yeah. But are you interested to begin with? And if given the fact that some people are asking you to go ahead and be the speaker or throw your hat in the ring, will you throw your hat in the ring? Okay, isa lang sagot ko dyan. I will do whatever is best for the president. If it's best for the president that Martin Romualdez remains speaker, I will support what he thinks is best for him. But So, Congressman, you are open to it. Yan, accurate ba yan? if he thinks I can help him more, I will accept it. Di ba? As long as my colleagues agree, di ba? Because hindi naman di ba? I mean, ang numero uno dito is my colleagues, di ba? Okay, number one, kung gusto ng karamihan ng colleagues ko at yan ay makakabuti sa presidente, siyempre tatanggapin ko. Pero ang number one dito, ano ba yung desisyon ng mayorya ng aking kasama sa Kongreso? Kasi tsaka pa lang tayo makakapunta sa presidente pag meron tayong mayorya ng kasama. Di ba? Pag meron tayong mayorya ng kasama, sabihin natin sa presidente, ito po yung gusto ng karamihan ng ating kasama. Ito po. Kung okay sa inyo, itutuloy natin, di ba? Ganun lang naman. So yun kabibig, yun ang interview ni Congressman Toby Tiangco at ramdam natin na gusto niya talaga, hindi naman, parang kung ano ang para sa Pangulong Bongbong Marcos, kung ano ang ikabubuti ni Pangulong Bongbong Marcos ay gagawin niya. Sabi nga niya ako, ikabubuti ni Pangulong Marcos na si Martin Romualdez are still the Speaker of the House, di maganda. Pero kung hindi na nakakabuti kay Pangulong Bongbong Marcos, it's time to let go. It's time to change leadership. Ito si Martin. Nagpa-meeting pala sa Shangri-La para ma-secure ang kanyang leadership. Di ba? Ano kayang pinipirmahan nila doon, no? Naku, baka puro ito BP Sara na naman, mga kabibig. So, yun na nga kabibig, ang daming mga binulgar ni Congressman Toby Tiangco. And I'm sure, itong pagsalita ni Congressman Toby Tiangco, alam ito ni BBM. Hindi naman ito magsalita si Congressman Toby Tiangco na hindi alam ni BBM kasi pwedeng ikasisira ito kay BBM o pwedeng mapaganda ang pangalan ni BBM at meron talagang nasisira na pangalan sa pagsalita ni Congressman Toby Tiangco. I'm sure meron itong go signal ni BBM to save the name of BBM and to warak-warak the name of Martin Romualdez. Si Lisa Marcos yata hindi pa nagpaparamdam. Pero balita sa politico.com.ph na parang hindi na gusto ni Lisa Marcos ang nangyayari sa gobyerno ngayon, lalo na sa House of the Representative. Parang
gusto nang patalsikin ni Liza Marcos si Martin Romualdez. Baka ramdam na ng mag-asawang ito na parang walang nangyari sa gobyerno ni BBM kung nandyan pa rin si Martin Romualdez. So mas mabuti kung posibleng si Congressman Toby Tiangco ang uupong Speaker of the House, baka may konting progress at iwas issue sa politika at kasi puro na lang kung si Martin Romualdez, puro VP Sara, puro Duterte ang inaatake. BBM nga ayaw ng impeachment kay VP Sara, pero sino ang nag-push through? Si Congressman Toby Tiangco hindi pumirma kasi alam niya na makakaapekto ito sa eleksyon. Totoo nga, naka-apekto talaga. Di ba, kabibig? So, ano ang inyong komento hinggil dito, mga kabibig? By the way, kabibig, it's my birthday today. Kinantahan niyo na ba ako ng happy birthday? Hindi pa. Sige. Hanapin, basahin niyo na. It's my happy birthday, kabibig today. Sa kung sino yung gustong mamigay ng pa-cake dyan, pa-soft drinks, para take, may GCash number dyan sa baba. Salamat in advance, mga kabibig, and thank you for your prayers, thank you sa mga pagsuporta, pag-like, pag-share, pag-comment, pag-subscribe. Dumadami na tayo. I never expect na darating tayo sa 100,000 subscribers talaga. And thank you very much. Yun lang po, mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Thank you, everyone. Bye. It's my birthday today. Bye, everyone.